para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong Pasko, kahapon na Pasko, yan Duterte, hindi bumati ng Merry Christmas kay Marcos. Bakit niya kasi Mr. Maravillas, kailangan pang itanong siya ng mainstream media kay Sara Duterte. Hindi man natin masisisi po yung mainstream media. Yung mainstream media kasi po, laging naghanap ng controversy. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Yan ang uri ng politiko na inaangaan po nila. Proud sila sa pagiging walang Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hot topic ngayon mga kababayan, yung sinabi ni Sara Duterte na wala siyang mensahe para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong Pasko, kahapon na Pasko, yan Duterte, hindi bumati ng Merry Christmas kay Marcos. Bakit niya kasi Mr. Maravillas, kailangan pang itanong siya ng mainstream media kay Sara Duterte. Hindi man natin masisisi po yung mainstream media. Yung mainstream media kasi po, laging naghanap ng controversy. Laging may naghanap po ng maisusulat na mga hot topics na pag-uusapan ng mga tao. Lalo si Sara Duterte, galit na galit sa ating Pangulo kahit hindi man siya inaano. Pikon na pikon sa ating Pangulo, galit na galit. Pinagbantaan, hindi man siya inaano. Ganyan talaga niya Mr. Maravillas pag may tamaan niya sa Yun na nga, halata naman po. Tinanong pa ng media. Ayan si Sara. Yan ang itsura ni Sara nang tinatanong ng media kahapon. Yan ang manifestation mga kababayan. Pakinggan natin kung ano yung sagot ni Sara. Nanginga ng reaksyon kung may mensahe siya sa ating Pangulo ngayong Pasko. Ito yung klase ng politiko na gustong maging Pangulo na ating bansa. Pakinggan ninyo ang kanyang mga sinasabi. At yung kanyang demeanor po. Bagay na bagay maging Pangulo. Pangulo ng mga DDS po. Proud na proud sila sa demeanor ni Sara Duterte. Kasi ang ganyang mga aksyonan niya, ganyang demeanor, walang halong kaplastikan niya. Yan ang reading nila. Kaya gustong-gusto nila yung masamang ugali. Palibasa, yung mga supporters niya, mga masasama din yung ugali. Kaya sama-sama sila. Umanga kay Sara. Ito po siya, mga kababayan. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Bakit? o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ayan ang uri ng politiko na inaangaan po nila. Proud sila sa pagiging walang mudo. Ora, kuro quality, mga kababayan, ng pagiging statesman. Pag ganyan ang maging Pangulo po, tama itong sabi ni sabi ni Atty. J.B. Bautista, dating congressman pala to. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Sabi ni Atty. J.B. Bautista na dating congressman, ayaw niya daw na maging presidente si Sara Duterte. Kung bakit ayaw niya, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Sa bundong sa lupang balat ng lupa nito, talagang masyadong mabigat itong nangyaring iskandalo na ito. Pero hindi dapat yung iskandalo, hindi dapat nating tingnan na ito ay pamamaraan upang ilagay mo yung isang mas masamang gobyerno sa gobyernong ating kinaharap ngayon. Sa tingin ko, yung ipinapakita so far ng ating pangalawang Pangulo ng masasamang ugali na kasama na rin dyan yung pagdarambong, yung hindi maipaliwanag na daang milyon na nawawala sa kanyang confidential funds. Kaya palagay ko, yan isang
mensahe na sa atin, bilang mga matitinong Pilipino, hindi dapat natin tangkilikin ng ganitong klaseng. Saka yung kay Madriaga pa niyo yung nagkano sa Andyan, lumalabas may Madriaga. Hindi pa lumalabas ng todo yan. Pero sana lumabas ng gusto. Kasi dyan, marami tayo ulit matututunan. Tungkol dito. Attorney Duterte, regarding naman kay Congressman Sir. O ngayon, doon sa issue kay Madriaga, sabi ni Sara Duterte, tanong din kahapon, hindi ko man na niya yung kilala. Yan ang sabi dito, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Mariing tinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya ang nagpakilalang bagman niya o mano na si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagsiwalat ng ilang aligasyon laban sa bise, kabilang ang impormasyong pinunduan umano ng Pogo at drug syndicates ang kampanya ng bise noong 2022 elections. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm or i-deny kung gusto nila. Sila ang magsalita, then magsalita sila. Sabi ni Sara Duterte nang tanungin kung binisita niya umano si dating Congressman Arnie Tevez sa kulungan. Wala daw siyang i-confirm or i-deny. Pag ganyan, alam na. Wala siyang i-confirm at i-deny. Kasi unang-una po, hindi man niya pwedeng i-deny. May CCTV, may records mga kababayan yung BGMP. So para safe siya, hindi niya i-confirm, pero hindi din niya i-deny. Ganon lang mga kababayan. Kaya sabi ng mga netizens, tanda natin ang script for today. Baka mag-iba na naman bukas. Mukhang totoo nga ang mga detalyeng sinawalat ni Ramil Madriaga sa kanyang sworn affidavit. And take note, meron pang 3 cellphone na isalilalim sa forensic analysis. Kaya hindi niya i-confirm, hindi niya i-deny. Kasi may mga i-execute pang panibagong affidavit po itong si Ramil Madriaga. So mahirapan siyang i-deny. Hindi na lang niya i-deny, hindi din niya i-confirm. So yun, malamang ang advice sa kanya ng kanyang mga abogado. Huwag mo anyang i-confirm, huwag muling i-deny kasi mahirap na. Hintayin na lang natin na niya kung anong sasabihin nila. Sabi ni Jules Cabrera, the Bodol Queen. Sabi ni Kay Salazar, oo or hindi lang naman. BP ka pa nga lang, di ka natapat sa bayan. Pag presidente ka, ganyan din sasabihin mo pag may mga tanong mga tao. Sabi ni Onay Misa, ilabas ang CCTV. For sure, merong camera in every corner ng Camp Bagong Diwa. Sabi ni Dodge Pinas, pasensya na kayo, lutang pa ang nanahin ninyo. The day of reckoning is coming. Sara Saltik, Indostay. Sabi ni Pete Garcia, nag-shiminit lang ulit. Sabi ni Merlon Lasarte, silent means yes. Ngayon, natanong din yung issue sa possible impeachment, revival, laban sa kanya. Ito yung sagot niya. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan, dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo, totally for threats and harassment lang. Kung walang ebidensya, bakit tinaharang ng mga kaalyado mo at ninyo mismo hinaharang yung trial? Dapat pinos mo yung trial kasi wala namang ebidensya. Di ba po? Malinaw. Napakalakas ng ebidensya. Kaya hindi maganda o gaga yung mga Duterte senators sa pagharang sa impeachment trial. Yun ang pagkakataon niya na malinis yung kanyang pangalan kasi sabi niya wala mang ebidensya. Yun ang malinaw mga kababayan. Baliktad lahat yung sinasabi ni Sara Duterte. Napakalakas ng ebidensya. Kaya nandun sila sa technicality. Hindi nila pinaintulutan na matuloy yung trial. Kaya na-archive po. Kasi nandun yung kanyang mga kampo na senador mga kababayan. Tapos natanong din yung nangyari kay Cabral. Ito yung sagot ni Sara. I think nakakaapekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahulog din ba sila sa bangin. Hindi ako mag-speculate kung ano ang nangyari doon sa Kinon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga report. Sagot naman ng bise nang tanungin kung sa tingin niya ay posibleng may foul play sa pangyayari. Hindi siya mag-speculate pero yung paiwatig niya, ganon yung nangyari kay Cabral. Kung ganon yung nangyari, may foul play po. Ang may malaking motibo, yung kampo nila. Kasi ang mas may malaking sabit mga kababayan. Yung pinakita ko po sa inyo, pinakita kong diagram kahapon. Primary beneficiaries who heard what Cabral knew. Nakita na ninyo? Si Cabral ang nag-confirm na nag-release nga mga kababayan ng 51 billion pork barrel kay Pulong.
At yan nangyari sa previous administration. At no mangyari yon, ang Chairman Committee on Appropriations po, si Eric Yap, ACT-CIS party list representative noon, at ngayon Benguet congressman, na isa sa mga congressmen, mga kababayan, other than si Saldico, na nasangkot dito po sa controversial na flood control scandal. At saka yung rock netting, 36 billion rock netting project sa Benguet. Ayan nga po. Latest ngayon sa report ng Billionaire News, Ravinos, Eric, Edvic and Eric Yap and fellow ghost contractors Samidan and Unimax for Ching Brothers allegedly feasted on 16.6 billion in DPWH funds via dummy firm. Kita ninyo? Siya yung chairman, Appropriations Committee Chair from 2020 to 2022, kung saan mga kababayan nakuha ni Pulong yung 51 billion allocation na pork barrel. Siya yung may-ari, bininta daw ni dating may-ari si Cabral ng Ion Hotel, kung saan nag-check-in si Cabral, bininta ngayong 2025 pa lang kay Eric Yap. Yung assets ni Eric Yap at saka ni Edvic Yap, assets frozen due to anomalous flood control project. Di ba, mga kababayan? O ngayon, natanong din si Sara tungkol sa kanyang tatay. Sagot ni Sara, okay yung Pasko ni former President Rodrigo Roa Duterte. Masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataong mag-ama na mag one-on-one at isang oras at kalahati bawat araw para magkausap. Okay naman pala. Kaya yung mga DDS na lagi pong ginagamit yung kalagayan na matanda na at may sakit, ay na siya Digong, mismong yung anak po ang nagsabi, okay lang, siya yung nakabisita doon mismo. Kayo nandun lang naman sa labas. Ang nagpapatunay nakabisita mismo si Sara, pati yung kanyang nanay. Okay lang si Digong. Kaya huwag mag-alala. Maganda yung pangangalaga sa health ni Digong doon sa loob ng kulungan. At pasalamat kayo na si Digong binibigyan ng due process ng ICC. Pero yung mga alleged victims niya ng AJK po, matagal na mga kababayan na mga kaluluwa. Di ba po? Ayun man lang yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.